Ito nga, isang mainit na issue ngayon na talagang pinag-uusapan ng sambayanan. Ibang klase kasi talaga itong ginawa ni Pastor Quiboloy. Winindang talaga niya yung buong mundo sa kanyang biglaang pagtakbo bilang isang senador. Nagsisimula na yung mga propaganda. Meron kanina akong nakita sa mga mainstream media, ang mga headline nila KOJC officer admits to US fraud scheme in plea deal. Aba, kung mababasa mo yun, fraud. Fraud no? Diba? Tapos plea deal. So, ibig sabihin, Guilty. Oo, ganun yun ang yun ang pinalalabas nila. Pero sa kabila nitong istorya na to, meron palang nagtatago o may itinatago itong mga mainstream media na istoryang totoo. Correct. Diyos mio. Alam mo naman, Boss Dada, Choli, yung mga media ngayon, hindi na natin maintindihan na ako tinatamad na ako manood ng balita kasi hindi mo malaman kung patas pa ba yung pagbabalita nila. Kasi may mga balita tayo na dapat napakalalaking balita, hindi natin naririnig sa kanila. O dito lang sa SMNA natin nakikita. So, ang nangyayari, parang hindi ko alam kung may mga nangyayaring abutan dito o paano ba. Hindi, talagang palagay ko, kabado lang talaga sila. Kabado lang talaga sila dahil si Pastor Apollo Quiboloy threat talaga Correct. Threat sa mga sa mga kurakot ng mga taga-gobyerno Kasi bilang na ang araw Bilang na ang araw ng mga korap dyan sa Senado, pati sa Kongreso. Nako. Kasi kung mananalo ang isang Pastor Apollo Quiboloy, tapos zero corruption yung kanyang ipipresentang plataforma, gutom yung iba. Yari, talagang may expose. May expose itong mga sindikato dyan sa Senado at saka dyan sa Kongreso. Pero ito yung media, mabanggit lang natin. Kasi may mga balita, at alam nyo naman yan, kayo na lang ang maghusga. May mga balita po kasi, halimbawa na lang sa Davao. No? Meron silang ibabalitang maliit. Posibleng totoo yung binabalita nila, pero iba yung kwento ng buong istorya. So yung konti lang ang binabalita. Kung gusto nyo po ng kumpletong istorya, sa SMNA kayo makinig. At yan po ang ipapalabas namin kasi iba ang headline na naman sa media at kayo naman alam kong naobserbahan nyo yan kahit dati pa. No? Huwag na natin isa-isahin pero alam na natin at mulat na ang taong bayan sa style nila. Pero tama naman yung sinabi ng mga partners ko rito. Talagang medyo ngayon pa lang binabanata na si Pastor Quiboloy. Parang, siyempre, kung merong pagka-presidente na kailangan banatan, yan po si BP Sara. Kasi yan ang talagang number 1 nakalaban. At yan ang mananalo. Ganyan din po ang ginagawa kay Pastor Quiboloy ngayon. Parang Duterte ito si Pastor Quiboloy pagdating sa Senado. Tandaan po natin, wala na pong Duterte sa Senado. Kaya ito ang parang lumalabas na yung ginagawa kay BP Sara, yan ang ginagawa rin kay Pastor Quiboloy. Sinisimula na this early. At ito mga partners, nagtataka lang ako kung bakit napakarami ng tumatakbong senador, bakit si Pastor Apollo Quiboloy lang pinag-iinitan. Talagang takot na takot sila kay Pastor Apollo Quiboloy dahil alam nila Inagawan niya Inagawan niya ng kasikatan yung mga tumatakbong sikat na senador. Correct. At alam nila na may laban talaga si Pastor Apollo Quiboloy. Kaya ito nga, etong mga kurakong, pag nanalo si Pastor Apollo Quiboloy, maganda-handa na kayo dahil si Pastor Apollo Quiboloy ay ayaw talaga niya, number 1, yung korupsyon. Ipapaliwanag natin sa mga nanonood ngayon dito sa ating palatuntunan. Meron pong kaso na nag-guilty plea or nag-plea bargain itong ating akusado sa Amerika. Pero sa kabila nun, merong mga na-dismiss na kaso na malalaki. Correct. Napakalalaking dismiss na kaso doon, nakaparehas ng mga kaso dito. Hindi ba yung binalita? Hindi binalita. Ang ibinalita nila, guilty nga raw. yung kapiranggot. plea deal. Nakapiranggot at yung plea deal na yun,
ano pa? Twisted. Kayang ipaliwanag. Twisted. Kayang ipaliwanag eh. Oo. So nakakainis, mapapamura ka na nga sa gobyerno dahil sa mga kabulastugan nila. Pati media. Inaasahan nating media na dapat naglalabas ng mga balitang totoo. Totoo naman yung nilabas nilang balita pero Kulang. chap-chap. Kulang. Kulang. Oo. Yung positioning eh. Parang Oo. lumalabas, guilty plea, guilty. Guilty. Oo, parang ganun eh. Oo. Ayan. Kaya, naku po, May Coach Oli. balita tayo dyan. Mga mabibigat na kaso laban sa isa sa mga leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas, ibinasura. Ulitin ko. Ibinasura. Ibinasura. Ulitin pa natin. Ibinasura. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang human resources head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes si Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Litchell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika, at binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema or proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawiang palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibuloy. Pinaka-importante na gusto naming bigyang linaw, si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Kibuloy or sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi,
na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. At it does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado doon sa mga charges na yon, lalong-lalo na kay Pastor Quiboloy. Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo C. Quiboloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic, kung como may nagkaroon ng si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor. Maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga, may mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence prevails, di ba? Until you are proven guilty beyond reasonable doubt. So wag po natin babalik rin or bibigyan ng maling interpretasyon ang batas, lalong-lalo na ang ating Constitution. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at senseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa ring nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubaya ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya.